I would like to address questions to the Honorable Nisay. So, for clarity, the grounds for the first allegation is based on culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Is that correct, Madam Chair? The Honorable Nisay. Yes, Madam Chair. Madam Chair, may we know from the endorser which specific, in terms of the culpable violation of the Constitution, which specific provision in the Constitution did in this case, the President violate? Representative Nisay may answer. The question is the specific provision of the Constitution which was violated by the impeachable official. Yes, Madam Chair. Madam Chair, can request 2 minutes break. Of course. Ayun guys, no, yung impeachment, dalawang impeachment complaint against PBBM ay na binasura na, no, ng House of Representatives kasi nga wala namang direct evidence, walang factual evidence, puro alleged lang. Kailangan kasi dyan meron ka talagang ebidensya. So ito binato lang ni Nisay, no, sa aming pag-research. Ito palang Nisay, involved pala ito sa sa construction, no, ito mga flood control. Parang manager siya ng JBN, if I'm not mistaken, bago siya naging congressman. So conflict of interest na kagad doon kasi nire-recommend yung company niya sa ombudsman, kasama yun pala. So bakit siya magpa-file ng impeachment against PBBM kung siya'y involved dito, no, sa flood control? May construction company pala ito. So doon nakita natin yung kanyang kung saan siya nanggagaling. Taga Balanga, Bataan, kung saan ang hugot niya, 'di ba? So siya yung nagtatry sila. Ito namang second impeachment, finally ito na Makabayan Black. Yung Makabayan Black, dalawa pinapa-impeach, presidente at saka yung vice president. So ano ibig sabihin? Talagang gustong pabagsakin yung gobyerno. Destabilization na masasabi na natin, At parang destabilization na rin, yung pangyayaring yun. At economic sabotage, Kasi nga yung economy, pag ang presidente at saka vice president ay ini-impeach mo ng sabay, economic sabotage siya kasi. At destabilization niya dahil humihina yung gobyerno. Kawawa ang sambayan ng Pilipino sa ginagawa ng Makabayan Black. Kaya itong Makabayan Black ito dapat kasuhan doon sa ginagawa nila. Wala naman silang ebidensya against PBBM. Kahit nga kay Martin Romualdez, sablay rin sila. Wala silang ebidensya kundi imbento. Ano ba yung imbento? Yung kay Orly Gutesa, 'di ba? Parang Mawanay. Kung sino yung naglabas kay Mawanay at bumaliktad din kalaunan, ayun din yung naglabas kay Orly Gutesa. Tinago nila. Ginamit lang nila sa rally. Tapos ngayon, hanggang ngayon nawawala. Ito namang AI ni Saldico na hindi naman inaccept ng abogado na kanila, halata din namang AI. So yun lang yung pinagbasihan kay Martin Romualdez. Wala na. Paano makakasuhan si Martin Romualdez? 'Di ba? Walang ebidensya or walang corroboration sa DPWH, sa mga contractors, sa COA, wala. So walang mangyayari kahit na doon lang lalo pa kay PBBM. So wala talaga alam ko naman mababasura yan. Ang hindi ko lang sure
malay natin, no? Baka nagapang, nabayaran, gumamit ng mga ginto, hindi natin alam yun. So, delikado pa rin. Pero sa ngayon, dahil nga binasura na itong dalawa na ito, mukhang malabo na yung second. Kasi, kakaalam ko, isang beses lang yan, once a year lang yan. So, wala na. They lost the chance. No? So, yun lang muna at maraming salamat sa inyong lahat. At pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Pakilike and share na lang po. Thank you.